Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ng 28 bagong Pilipinas Mobile Clinics sa isang seremonya sa Manila North Harbor Port sa Manila. Kabahagi pa rin ito ng hangarin ng Administrasyong Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng kalusugan sa buong bansa. Nagsisilbi ang mga mobile clinic bilang makabagong solusyon sa pagbibigay ng pangunahing healthcare services sa mga Pilipino, lalo na sa liblib na mga lugar. Sa seremonya, isinagawa ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos ang Deed of Donations sa 28 mga recipient province ng bagong Pilipinas Mobile Clinics. Sinaksihan din ang send-off ng unang 14 na mobile clinics patungong Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng roll-on, roll-off o RORO vessel. Kasama sa mobile clinics ang iba't ibang medical equipment tulad ng digital X-ray machine, portable ultrasound machine, hematology analyzer, chemistry analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge at generator set. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tayo po ay naririto kasama ang Kagawaran ng Kalusugan upang ibigay ang 28 bagong Pilipinas Mobile Clinic sa iba't ibang probinsya ng Mindanao. Talagang marami pang kailangan ayusin. Marami po kailangan ayusin para sa sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ngunit malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ay isang hamon na nangangailangan ng koordinasyon at matatag na pamumuno sa bawat antas ng pamahalaan. Noong nakaraang araw lang po ay namahagi rin po tayo ng Patient Transport Vehicle kasama ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ilan lamang po ito sa mga hakbang ng administrasyon patungo sa mas malusog na Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa ating mga nakatira sa lungsod at bayan, madaling sabihin na ang pagpunta sa ospital o sa klinik ay isang mabilis na biyahe lamang. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon.
ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Sa loob ng bawat unit, mayroong isang X-ray, ultrasound, at laboratory equipment, mga pangunahing kagamitan na makakatulong para sa early diagnosis. Inikot po kami ni Secretary Herbosa sa loob ng isang nitong mga lab na van ay nakakagulat na ipagkasya nila lahat ng mga equipment na talagang kinakailangan kapag meron tayong mga tawag natin dati medical mission. Siguro ngayon hindi na medical mission dahil lahat ng pupuntahan nito ay magko-conduct ng medical mission. At lampas pa sa medical mission ito dahil tayo sa LGU. Ang medical mission lang natin, magpapadala tayo ng maraming doktor, ng dentista, sinasamahan natin ng mga ibang agencies of government, meron sa medical supply, gano'n. Yun lang. Kung meron mang kukunan ng dugo, kung meron kailangan ni gagawa ng testing, iuuwi pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ngayon, nandito na sa loob, nagulat nga ako it's very impressive, na pinagkasya nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At dito sa van na ganito, at kung nakita naman niyo parang poster lang ito kahit saan makapasok sa atin, kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At hindi na kailangan iuwi yung mga sample, na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo, dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang resulta ng kanilang mga test. Ito ay makakatulong sa early diagnosis. Meron ding konsultasyon na isasagawa para mabigyan ng payong medikal ang bawat pasyente. Ang aking inaasahan din, dahil marami tayong mga areas na malalayo na hindi talaga napuntahan, hindi makapunta sa ospital. Ginagawa natin ang medical mission. At ang aking naging karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sasabihin, nagpatingin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hahanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyo yung gagawin. Ito yung i-test ka namin kung. So I think that we must include that as an important part of this. Na para dun sa area na yan, yung mga hindi masyadong, medyo malayo at hindi masyadong makapunta sa ospital, magkaroon ng medical record. Para habang tumatagal ang panahon, nakikita kung sila ba'y lumalala ang sakit o gumagaling naman o nagkakomplikasyon para makita yung record nila na doon sa nakaraan, doon sa health status nila. And that's a very, very important part. Dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon, walang medical record. Matatanda na sila, pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, kung magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, tinitignan pa rin sa starting from square one, ika nga. Kaya napakaganda itong pagkakataon na binibigay sa atin itong programa na ito. Sa mga serbisyo pong ito, mayroon tayong pagkakataong maiwasan o maagapan ang mga sakit tulad ng tuberculosis, diabetes, sakit sa bato, at iba pa. Ngunit, kahit gaano kagaganda at kamoderno ang ating mga gamit sa loob ng mobile clinic, ito ay mawawalan ng halaga kung hindi naman magagamit ng ating kababayan. Dito po kinakailangan ang suporta at serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Kayo po ang tulay ng sambayanang Pilipino at national government para magtagumpay ang programang ito. Dahil sa bawat mobile clinic, ang dala natin ay higit pa sa medical at na serbisyo. Naghahatid din tayo ng dignidad, ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na dulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Inaasahan po namin ang inyong pagkakaisa
upang mapanatiling maayos ang mga mobile clinic. Magagamit ito ng wasto at makatulong sa ating mga kababayan. Mula sa aking sariling karanasan, simula nung nasa local government pa ako, nakita ko na ang tunay na mahalaga sa ating mga kababayan ay iyong nakikinig tayo sa kanilang mga pangangailangan. Dito natin malalaman ang mga gawain at mga gagawin at magkakaroon tayo ng mga plano at aksyon upang mapaglingkuran ang taong bayan. Lalo na yung mga malalayo para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang yung nasa malapit sa poblasyon, hindi lamang yung mga nakatira sa malalaking lungsod, kung hindi, kahit saang lupalop ng kahit na anong probinsya sa Pilipinas. At sa ating mga kababayan sa Gidas, ito ay para sa inyo, para sa bawat Pilipino, sa bawat barangay, sa bawat isla na nag-aantay ng tulong. Ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. At sa bawat pag-usad ng mobile clinic, tinitiyak natin dama ito ng bawat Pilipinas. Ito po ay bago po ako magtapos, hindi ko po maaaring magtapos kung hindi magpasalamat sa ating First Lady. Alam niyo kung bakit. Si Lisa ay meron siyang proyekto na tinatawag Love for All. Yun ang nagdadala ng ganitong klase. Meron silang truck, bus na nagdadala ganyan. At dinadala nila sa bawat probinsya. At binibigay nila. At hindi ko masyadong namalayan ito hanggang bumabalik na sa akin yung mga report. Dahil ang project ni First Lady ay walang kinukuha sa national government. Kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa nila dahil hindi naman siya humingi ng pera sa national government. Meron siyang marami siyang mga kaibigan na pinagsama-sama niya na sabi, tulungan niyo kami para gawin natin yung project na ito. Dahil doon, napakapalad ko rin, na ito yung napangasawa ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Papagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binabanggit? Kaya na, dahil doon, ay naisip namin, damihan pa natin. Isundan natin yung lead na ginawa nung kanyang programa na Love for All. So, Lisa, wala na akong ibang sabihin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo at ang laking tulong ng ginagawa mo dito sa ating healthcare system. With tamang-tama, being a mother and a wife, it's not surprising to see that this is the sector that you decided to work on. And again, we thank you. And this is important. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Bawat bata ay ating minamahal, bawat pasyente ay dapat tinutulungan. Dahil, kagaya ng sa aking pag-iisip, alam ninyo, kahit pagandahin po natin ang ekonomiya, kahit na marami tayong makikreate na trabaho, kahit na mas malaki ang sahod ng bawat manggagawa, ay yan po ay hindi po mararamdaman kung ang tao ay may sakit at wala silang mapuntahan upang magpagaling. Napakahalaga ng ating healthcare system at yan po ay hindi po maaring maging masaya o kung ikaw ay may sakit. Kung hindi mo alam kung ano yung karamdaman mo, kung paano mo gagamutin. Kaya yan po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating ginagawa sa pamahalaan ngayon. Na makatulong sa healthcare system na lahat ng mga mahihirap na leksyon na natutunan natin ng pandemya ay gagamitin natin para tayo ay maghanda. Kung meron sakali mang susunod na ganyan, ay kahit na hindi lang para sa mga krisis, kundi sa pang-araw-araw ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating mamamayan.
Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Panay Island na hindi pababayaan ng administrasyon ang kanilang hiling na ipagkaloob sa kanila ang lupa na matagal na nilang sinasaka. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa kanila na alam ng gobyerno ang mga hamon na kinakaharap ng mga ARBs para maging kanila na ang lupa na kanilang sinasaka. Pinasalamatan naman ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang Pangulo sa pagtulong sa pagsusulong ng sektor ng agrikultura. Kaugnay ito ng personal na pagpapaabot ng Pangulong Marcos Jr. ng titulo ng lupa o iyong tinatawag na Certificate of Land Ownership Award at e-titles sa 1,270 mga ARBs. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kapag sinabi natin na ang Iloilo ay ang heart of the Philippines, hindi ito isang simpleng slogan lamang. Ang totoo, ramdam na ramdam ko po ang inyong mainit na pagtatanggap sa aming lahat. Narito po tayo upang tulungan kayong mapalago ang sektor ng agrikultura. Namahagi po tayo ng mga e-titles at saka Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na NACLOA. Ang mga benepisyaryo pong ito ay hindi lamang sa Iloilo, kung hindi maging ating mga kababayan sa Aklan, sa Antique, sa Capiz at Guimaras na bumubuo ng magandang isla ng Panay. Mahigit 2,600 ektarya ng lupain ang ipapamahagi natin ngayon. Ngunit, ang mas mahalaga rito ay ang pagbabago sa buhay ng halos 2,000 magsasakang nagtatanim ng pag-asa sa lupa na ngayon ay pag-aari na ninyo. Ang bawat titulo ang ating pinagkaloob. Ang bawat titulo ay nagbibigay ng kalayaan sa ating mga magsasaka. Kalayaan mula sa mga pagkakautang. Kalayaan sa magkakaroon ng tiyak na kinabukasan para sa kanilang pamilya. At kalayaan na makapagplano para mas maunlad ang inyong mga bukas. Noong bumisita ako dito noong Disyembre, noong nakaraang taon, nakita ko ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ngayon, narito po ako ulit at dala po natin ang solusyon na magbibigay ng pag-asa, hindi lamang sa panandalian, kundi pangmatagalan. Kaya po, sa araw na ito, ay makakatanggap ang higit na 1,700 benepisyaryo ng e-title at magkakaroon naman ng higit 200 magsasaka ang magkakaroon ng CLOA. Ang ating pamahalaan ay batid na marami sa inyo ang magkaroon ng maraming pagsubok sa pagsasaka. Pero ito ay pangako namin, hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang maiiwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangungupahan pa. Kung hindi po ninyo naitatanong, itong proyekto po ay nasimulan po ng aking ama at ang kasama naman niya na kalihim nung panahon niya ng Department of Agrarian Reform ay si Secretary Conrado Estrella naman, ang lolo ng ating kasalukuyan na kalihim. Sabay nilang tinupad ang kanilang pangarap na makatulong sa ating mga magsasaka. Kaya naman po, ang pangarap na ito ay itutuloy namin ngayon kami ni Secretary Estrella ay nabigyan ng pagkakataon. Hangad din ng pamahalaan na tulungan kayong mabura ang utang sa lupa. Kaya po nitong nakarang taon ay pinirmahan ko na po ang Republic Act
11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Para, ito pong batas na ito ay ang mangyayari po, mahigit 600,000 benepisyaryo ay makakalas na sa bayarin na patuloy na nagpapahirap sa inyong mga buhay. Yung pong pag inaalala ninyong amortisasyon, na palaki ng palaki, ang utang, hindi nyo naman na isasaka ang inyong lupa, ay lahat po yan, ay pinag-usapan na namin at hinanapan namin ng paraan. Lahat po ng utang na yan, bura na, hindi niya kailangan alalahanin. Kaya katulad po ng kwento nitong proyektong ito, alam po namin na kayo ay mayroong sariling kwento sa buhay, may sariling pangarap. Ngayon, hindi na ito isang pangarap, kundi isang katotohanan na sabay-sabay natin isinasakatuparan sa bagong Pilipinas. Ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Tayo ay patuloy na magtulungan nang sa ating pag-unlad ay walang maiiwanan. Itaguyod natin bilang isang bansa ang diwa ng pag-asa at isabuhay ang pananaw ng isang mas maliwanag, mas patas, mas masaganang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinsala ng habagat at bagyong Ferdy sa agri-sector sumampa na sa 600 million pesos ayon sa Department of Agriculture o DA. May report si Marian Bastasa. Lumobo pa sa 600 milyong piso ang naitala ng Department of Agriculture na halaga ng pinsalang idinulot ng habagat at ng bagyong Ferdy sa sektor ng pagsasaka. Sa datos ng DA, nasa higit 11,000 hektare ng sakahan ang nasalanta kung saan nasa 24% ang wala ng tsansang makarecover pa. Karamihan ng pinsala ay naitala sa Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Nasa 55 rin ang namatay sa livestock at poultry, habang may pinsala rin naiulat sa high-value crops. Aabot na rin sa higit 11,000 mga magsasaka ang naapektuhan ng pangkabuhayan dahil sa kalamidad. Wala pa naman naiulat na pinsala ang DA sa pagtama ng bagyong Hener at ng Helen. Kasunod nito ay tiniyak ng kagawaran na nakikipag-ugnayan na ito sa mga apektadong LGUs para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga nasalantang magsasaka. Inihahanda na rin ng DA ang assistance gaya ng mga binhi, planting materials at ang Survival and Recovery or Sure Loan Program mula sa ACPC. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Higit 170 mga dayuhan nagtangka kumuha ng Philippine passport ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Narito si Nympha Asuncion. Umabot sa 171 ang mga passport application ang hindi tinanggap ng Department of Foreign Affairs o DFA hanggang Nobyembre 2023 dahil sa questionable nationality ng mga aplikante. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2025 budget ng DFA, sinabi ni DFA Office of Consular Affairs Assistant Secretary Adelio Cruz na karamihan sa mga aplikanteng ito ay mga first-time applicants. May dalang Philippine birth certificates pero kapansin-pansing delayed ang registration of birth. Sa mga kasong ito, sinabi ni Cruz na 71 na ang nai-report at naisumite na nila sa National Bureau of Investigation o NBI. Maliban dito, nireport rin ni Cruz sa Senate panel na nakapagkansela na sila ng 66 passports na naibigay sa mga dayuhan. Pinunto naman ni Senadora Loren Legarda na dapat magkaroon ng mahigpit na koordinasyon ang DFA sa mga law enforcers para mapanagot agad ang mga dayuhang susubok na mag-apply ng Philippine passport. Tugon naman ni Cruz, kasalukuyan na silang bumubuo ng Memorandum of Understanding sa PNP para maidiretso sa pinakamalapit na presinto ang mga makikitaan nila ng kaduda-dudang aplikasyon. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Alice Guo, Cassie Ong, kapwa ipinakontempt ng Quad Committee. Magbabalita si Kathleen Forbes. Kapwa binabaan ng contempt order ng Quad Committee sina Cassandra Ong at dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Bunsod ito ng pag-iwas na sumagot sa tanong ng mga mambabatas sa kanilang pag-iimbestiga ukol sa operasyon ng illegal na pogo. Si Ong pinatawan ng 30 days ng pagkakadetine sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Ito ay oras na matapos niya ang unang 30 araw na detention na ipinato ng komite sa detention center ng Kamara. Paulit-ulit kasi niyang iniwasan sagutin kung saan ba niya kinuha ang kanyang Alternative Learning System o ALS. Na-contempt naman si Guo matapos maubos ang pasensya ni Quadcom Chair Joseph Stephen Paduano sa kakatanong kung bakit hindi ito nagpiyansa gayong bailable naman ang kasong kinakaharap niya. Ani Paduano, ginagamit niya ang resources ng pamahalaan gayong questionable pa nga ang pagiging Pilipino niya. Hiniling din ni Paduano sa Valenzuela RTC Branch 282 na makuha ang kustodiya ni Guo matapos na nakatakda nitong arraignment mamayang hapon. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iminungkahi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na magamit ang mga ni-raid na Pogo Hubs bilang dormitories ng mga estudyante. Sa pagtalakay sa panukalang pondo ng Commission on Higher Education o CHED at State Universities and Colleges sa plenaryo, natalakay ang usapin ng mga hamon na kinakaharap ng mga estudyante dahilan para sila ay mag-drop out o huminto sa pag-aaral. Isa sa mga natukoy ang economic challenges at dagdag na gastusin gaya na lamang ng dormitories. Kaya naman mungkahi niya, oras na makuha ng gobyerno ang naturang mga Pogo Hub, ipapagamit ito bilang dormitoryo o kaya ay extension campus para naman mabawasan ang gastos ng mga mag-aaral. Batay sa isinagawang pag-aaral ng CHED sa Region 1, 8 at 12, lumalabas na ang pangunahing mga rason sa attrition o dropout ang economic difficulties, family problems, relocation, medical and mental health concern at academic difficulties. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 2,000 residente ng Kalinga ang tumanggap ng tulong mula sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok 2,000 residente ti Kalinga iti mawat itulong babaan tinaduma-duma programa kin serbisyo dagiti ahensya ti gobyerno. Iti naangay handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat program ti September 13 iti Kalinga, may 1,000 a benepisyaryo iti mawat isang 5,000 pesos a cash assistance babaan iti ayuda para sa kaposakita o AKA program iti DSWD. 40 nga individual iti naikan iti livelihood assistance, 899 tupad beneficiaries ti nagpirma iti kontrata nga induolwan iti do Kalinga. Bayat nga inawat ti 83 government internship program beneficiaries iti sweldoda. Malaksi dagitoy, nailukat iti nasurok 2 gastot a scholarship grants iti TESDA nga agatad iti 5 million pesos. Bayat a 39 TESDA scholars iti imawat ti allowance ken 40 beneficiaries ti naikan iti toolkits. Dagop a 4.3 million pesos mo ti assistance nga impa iti DTI para iti creative industries ti Tabuk City ken shared service facilities on blacksmithing ti Upper Uma Agroforestry Association. Karaman pa iti nasaong aktibidad iti kadiwa ng Pangulo ken diskwento caravan. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mga negosyante sa bayan ng Bayambang, Pangasinan kinonsulta kaugnay sa pagsunod sa auditing process ng gobyerno. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Dinauloan ng Bayambang, Pangasinan Mayor Niniao Sequiambao kaibaso kabiyangan ng Special Economic Enterprise so ginawan meeting kaibaso sa Republic Market Stallholders siya balay. Iya itlapod sa proseso iya ipatunton piyan makatumbok iraad sa auditing process sa gobyerno unong matlaad sa rekomendasyon na sa Commission on Audit. Kaibad saray apan tungtungan da so saray penalties siya ipatunton at saray nauutit yaman babayar at saray manuupa ya pwesto. Detalye na sari kontrata na stallholders san aromniran issue ya walay koneksyon o operasyon at palengkeda. Inpakabat met na sa lokal na gobyerno ya saragton makautang so sari interesado negosyante piyan si kadaat makabayar na sa utang da o dino o sarendan panarom at sa kapital da at negosyo. Sayan pa utang o pabayos at sari negosyante at walay abuban interes ya unaabot labat at 6% bawat taon. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Nawawalang mangingisda mula sa Infanta, Quezon, natagpuan sa Batanes. Ang detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Natagpuan ng mga otoridad sa Batanes ang mangingisda mula sa lalawigan ng Quezon na napaulat na nawawala sa Disalag, Aurora noong August 4, 2024. Ayon sa pabatid ng Coast Guard Station Northern Quezon, kinilala ang biktima na si Ginoong Robin Dehilio, 50 taong gulang ng Purcrosas, Barangay Dinahican, Infanta, Quezon. Sa ulat ng mga otoridad sa Batanes na iligtas siya ng MV Veronica 2 at agad na dinala siya sa hindi binanggit na ospital. Agad namang ipinaabot ng mga otoridad sa lokal na pamahalaan ng Infanta ang pagkakatagpo kay Ginoong Dehilio sa bisinidad ng Batanes. Ang biktima ay patungo sa bahagi ng Pacific Ocean noong July 16, 2024 para mangisda sakay ng fishing bangka na Lea Luna. Ang insidente ay iniulat ng isang Ginoong Victor de los Santos, isang vessel master, na nagsabing sakay ng isang maliit na bangkang pangisda, si Ginoong Dehilio. Nabigong makabalik si Ginoong Dehilio sa mother boat na pinatatakbo ni Ginoong de los Santos kaya't nagsagawa ng agarang search and rescue operation ang mga otoridad. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Mga biktima ng masamang kalagayan ng panahon, pinagkakalooban na ng tulong. Si Miriam Basig ng RP Palawan sa balita. Agabutran sa kurang 2 milyong piso ang kantidad nga tabya nga impabot sa mga apektado mga tao sa iba't ibang mga munisipyo sa probinsyang Palawan, dara ang marimong timpo ang aglalabas nga adlaw nga hasta dadi ay asesentian para good. Kabilang sa mga munisipyo na pabutan ni tabyang sa asambit nga mga kantidad ay ang Culion, El Nido, Quezon, Rizal, Rojas, Igtaytay. Padayundang akapwesto dadi ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA team alin sa miyembro ang PDRMO impisa kasangapon Setyembre 18 ing kakabilangan ang mga empleyado nga agikan sa Provincial Health Office, Agriculture, Tourism, Promotions and Development Offices, DepEd Palawan Provincial Veterinary Office, ENRO ig Provincial Social Welfare and Development nga aglalayon nga malaman ang mga epekto ig mga tabyang nga dapat itaw sa mga biktima. Akapabutanda iba pang matabiyang sa pirapa ka munisipyo nga apektuhan ang marimong timpo, pariyo ang Banwa ang San Vicente, kapariyo ang 1,000 pack nga bigas, mga family food packs, hygiene kits, igiba pa. Perdigi hasta kapon agabot din sa 8 ang kompirmado nga patay sa Palawan, dara ang marimong timpo ig 12 pa, ang sa dadi ay sasagya pa ang mga otoridad. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, siya si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig.
Tandag City nananatiling consistent regional outstanding winner in nutrition at napiling national nominee ng Caraga Region. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagpabilin sa mga kamot sa Tandag City ang pasidungog nga consistent regional outstanding winner in nutrition a crown awardee sa unang tuig ug napili kini nga national nominee sa first year maintenance for crown award. Naibaloan nga gikinahanglan nga magpabilin ang maong pasidungog sa Tandag City sulod sa tulo ka tuig aron makabot ang pinakataas nga pasidungog sa natad sa nutrisyon sa tibuok Pilipinas. Sa impormasyon nga gitunol ni Mary Joy Galulo, ang outstanding regional Nutrition Program Coordinator, napasidunggan usab sumala pa si Tandag City Mayor Roxanne Pimentel tungod sa mayo nini nga pagpatuman sa programang nutrisyon dinhi sa syudad. Samtang nakadawat usab og pasidungog si Raven John Heli nga sustained performance as City Nutrition Action Officer. Ang awarding ceremony gipahigayon kagahapong adlaw September 19 dito sa Butuan City. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Civil Registry System o CRS mobile outlet ng Philippine Statistics Authority Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o PSA BARM patuloy na magseserbisyo sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Tiagda si Sala sa iaun sampay paadlaw yan ni CRS Mobile Outlets and Philippine Statistics Authority at PSA BARM hindi halupa sug. Habay tay Delson Yusuf, Outlet Supervisor, mabot pa so kuntong gatos client in kaya pagsangsaan nila pagsabusin bang sa Sug Day celebration na Balikatan Park at Capitol Grounds. Aki Yusuf, buna kanta nila tumagna sinisnin, sumaka natapaut sila sa babsi mangi timpo sinhula. Habyaon misan uhustin bang sa Sug Day, masipain mobile outlets and PSA hahulo, sampay paadlaw yan. Giyugoon makalayin sila pamaybong hasumuno hang kapitu ini. Ina mapaso pag sambag sinraayat hasulu magpatarang sinlandok kalahihan sinraayat binaywayan in CRS service binasem printing sin birth certificate amo in aon sa taod-taod request ng katayma nila. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. At yan ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Donella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.